Magandang hapon po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, April 11, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin una itong bansa natin dito sa Pilipinas ay malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ng maaliwalas na panahon. Mapapansin nyo po, dito sa may bahagi ng Northern Luzon, halos walang masyadong kaulapan, lalo't umiiral nga yung ridge ng high pressure area. Kapag po may high pressure area, mapapansin nyo, walang masyadong ulap na nabubuo. Samantala, posible pa rin yung mga localized thunderstorms, lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Mapapansin nyo, may mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, maaari ang magdala ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga pagkilat pagkulog na hindi naman magtatagal at hindi rin natin inaasahang lalakas. Magpapatuloy itong maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, dumako tayo dito sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin po ninyo, ito yung bagyong may international name na Sinlaku. No? Ang Sinlaku po ay mula yan sa bansang Micronesia, isa pong pangalan niya ng Diyos sa Micronesia. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa 140 kilometers per hour malapit sa gitna't pagbugso, nasa 170 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pahilaga. Ang huling lokasyon nito, mahigit 2,700 kilometro, silangan ng northeastern sa Mindanao. Mapapansin po natin, base sa ating pinakahuling datos, itong bagyo na to ay patuloy nakikilos pahilaga, eventually po ay pahilaga nga silangan at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang towards the end of this coming week po, possible mga Thursday or Friday. Base rin sa pinakahuling datos natin, itong bagyong Sinlaku na kung sakaling pagpumasok po ng Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Kaloy ay maliit yung posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Mapapansin din po natin itong mga linyang dilaw at berde. Kapag po kasi ang bagyo ay nasa loob nitong linyang dilaw, siya ay nasa tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. Kaya nagbibigay na po tayo ng impormasyon kahit nasa labas pa ng PAR. Kapag pumasok po ito dito sa kulay berdeng linya, tinatawag po natin yung Tropical Cyclone Advisory Domain, kung saan kapag ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility within 5 days, saka po tayo maglalabas ng track, official track po ng Pag-asa. So once na pumasok po itong bagyong Sinlaku dito sa may area ng kulay berdeng linya at posibleng pumasok ng PAR, saka po tayo maglalabas ng track. At once na pumasok po ng Philippine Area of Responsibility, saka natin siya bibigyan ng pangalan na local name na Kaloy. Pangatlong bagyo po ito sa ngayong taong 2026. Huli po palang nagkaroon ng bagyo ng buwan ng Abril ay taong 2023. Ang pangalan po ng bagyong iyon ay Amang. Isa po yung buwan ng Abril sa mga buwan kung saan kakaunti lamang yung nabubuong bagyo or pumapasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa bahagi ng Luzon. Makikita natin, bukas, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon ay makararanas ng maaliwalas na panahon, habang ang nilalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin sa lawag na sa 23 to 33 degrees Celsius sa Baguio, 16 to 26 degrees Celsius sa Metro Manila naman, 24 hanggang 35 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao hanggang 37 degrees Celsius, sa Legazpi naman 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mas may mga posibilidad po ng mga localized thunderstorms sa bahagi ng Palawan. Ang Calayan Islands makararanas ng 26 to 33 degrees Celsius, habang ang Puerto Princesa 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman po sa area ng Visayas ay makakaranas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagulog, lalong-lalo na itong silangang bahagi ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Cebu, nasa 26 to 32 degrees Celsius, Tacloban naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Mindanao, mas malaki po yung posibilidad ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung area ng Caraga at Davao Region. Agwat naman ng temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 35 degrees Celsius, at sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas pa rin pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat mag-ingat pa rin po kapag may mga localized thunderstorms kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. At narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa paparating na linggong ito.
From Monday to Wednesday, makikita po natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ay patuloy na makararanas ng maaliwalas sa panahon bagamat posible ang mga localized thunderstorms. Mapapansin din po natin unti-unti nang tumataas lalong-lalo na yung minimum temperature po, no. Sa ngayon halimbawa sa Metro Manila, ang range na ng temperature natin mula 23 hanggang 35 degrees Celsius. Medyo tumataas na po yung minimum temperature or yung nighttime temperature natin. So mapapansin natin kahit sa gabi mainit na rin. Sa Baguio nasa 15 to 25 degrees Celsius habang sa Legazpi nasa 24 to 33 degrees Celsius. Localized thunderstorms din ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan. Sa Metro Cebu, agwat ng temperatura ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 24 to 33 degrees Celsius habang sa Tacloban nasa 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Mindanao, makararanas din po ng mga localized thunderstorms. Again, lalong-lalo na yung eastern section ng Mindanao, itong area halimbawa ng Metro Davao, agwat ng temperatura, 24 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius, habang 24 to 35 degrees Celsius naman sa bahagi ng Zamboanga City. Muli po, no, asahan natin sa mga susunod na araw patuloy natataas yung temperaturang mararanasan natin. Kaya patuloy pong nagpapaalalang pag-asa na uminom ng maraming tubig, iwasang lumabas, lalo na bandang tanghali hanggang hapon kung saan nararanasan yung pinakamainit na damang temperatura or tinatawag natin na heat index. Ang araw naman natin ay lulubog mamayang 6:09 ng gabi at sisikat ganap na 5:45 ng umaga. Samantala, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.pwc.gov.ph